Nang makaalis si Adrian ay hindi na napigilan na si Samantha ang kanyang kalungkutan. Napaiyak siya ng malakas dahil nararamdaman niya na unti-unti nang dumarating ang kanyang kinatatakutan. Samantha, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Aling Maria sa kanya. Inay, pupunta ho si Adrian sa Maynila at isang buwan siyang mawawala. Humihikbing sagot ni Samantha sa kanyang ina. Hindi ba siya magbibigay ng sustento kaya ka umiiyak? Muling tanong nito sa kanya. Wala hong problema sa sustento niya sa aming mag-ina. Ipinagbili na ho ni Adrian kay Warren tungkol doon. Ganoon naman pala. Ano pang iniiyak mo? Nalulungkot ho ko dahil matagal ko siyang hindi makikita. At natatakot din ho ko na baka makilala niya sa Maynila ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Ano bang dapat mong ikalungkot at ikatakot? Natatakot ka bang maputol ang tulong na binibigay ni Adrian sa inyong mag-ina kapag nagkaroon na siya ng kasintahan? Hindi ho. Samantha, huwag mong sabihin sa akin na may kakaiba kang damdamin para sa binata. Napayuko siya bilang pag-amin sa hinala ng ina. Anak, hindi tama ang nararamdaman mong yan. Inay, noon pa man na may lihim na akong paghanga kay Adrian. Dahil nasa kanyang lahat ng makatanging hinahanap ko sa isang lalaki. Pero pinipigilan kong aking sarili dahil may asawa kong tao. At pansamantalang nahalinhinan ng galit ang paghangang yun nang mamatay si Peter dahil sa pagtatanggol sa kanya. Kumpare mo siya at masamang tignan kung magkakaroon kayo ng relasyon. Kalimutan mo ang anumang damdaming nadarama mo para kay Adrian at pabayaan mo siyang humanap ng babaeng karapat-dapat sa kanya. Alam ko ho yun, kaya pilit kong pinaglalaban ang aking damdamin. Ngunit hindi ko maiwasan ng hindi manghinayang. Dahil yun na, nang makilala ko sa Adrian. Hindi ka nakinig sa akin. Nagpabigla-bigla ka sa desisyon mong pagpapakasal kay Peter. At wala kang dapat asisihin kundi ang iyong sarili. Wika ni Aling Maria sa kanya. Inay, nahunyo akong sumbatan. Hirap na ako sa pagpipigil ng aking nararamdaman. Pakiusap ni Samantha kay Aling Maria bago siya muling napaiyak. Maghanap ka ng trabaho para malibang ang isipan at para makatakas ka sa anino ni Adrian. Pabayaan mo siyang lumaya para makalaya ka rin sa pagmamahal na nararamdaman mo para sa kanya. May katwiran ang kanyang inay. Kung magkakaroon siya ng trabaho, ay hindi na niya kailangang obligahin si Adrian na buhayin silang mag-ina. Dadalang na rin ang pagpunta ng binata sa kanilang bahay at maaaring sa ganung paraan ay makalimot siya. Huwag ka na magdalawang isip. Gawin mo sinasabi ko para matapos na ang iyong paghihirap. Binata si Adrian at hindi siya papatol sa isang byuda na may isang anak. Naisip niya na tama ang kanyang ina, sapagkat kung may pag-asa na matutuhan siyang mahalin ni Adrian ay matagal na sanang nangyari iyon. Bukas din ay maghanap ako ng trabaho. Aasahan ko sinabi mong yan, anak. Oo, inay. Basta ba, huwag niyo kami iiwan ng anak ko. Nanay mo ko. At kahit na kailan ay hindi kita maaaring pabayaan. Salamat ho. Wala kang dapat ay pagpasalamat. Natural lang nagabayan kita sa oras na nagkakamali ka sa daang iyong tinatahak. Buo na ang pasya ni Samantha. Maghahanap siya ng trabaho para hindi na sila umasang mag-ina sa tulong ni Adrian. Ano bang plano mo at bakit kailangan mo pang umalis? Tanong ni Warren kay Adrian habang naglalakbay sila patungong Maynila. Gusto ko makapag-isip ng maayos at gusto kong hanapin ang aking sarili. Sagot ng binata. Mag-isip at hanapin ang sarili? Bakit? Muling tanong nito sa kanya. Di ko rin alam kung bakit para kong lobo na walang laman kung di hangin. Adrian, kilala kita at alam ko na may bigat kang problema. Isa pa, nagtataka ako sa iyo kung bakit kailangan mo pang iwan sa akin ng kotse mo. Samantalang kailangan mo ng sakyan habang nasa ibang lugar ka. Warren, baka kailanganin na Samantha at Liam ang sasakyan kaya ako ito iiwan sa'yo. Palagi na lang silang mag-inang iniisip mo. Kinalimutan mo na ang iyong sarili. Mahal ko sila, kaya baliwanan na sa akin ang sarili kong kapakanan. Adrian, huwag mo sabihin sa akin na may kakaiba kang damdamin para kay Samantha. Di ko sigurado kung ano nararamdaman ko para sa kanya, kaya kailangan ko munang lumayo. Naiintindihan ko na. May nanunuksong ngiti sa mga labi nito. Warren, di tamang nararamdaman kong to.
Dahil kumare ko sa Samantha at asawa siya ng matalik nating kaibigan. Hirap na hirap ang kaloobang sabi ni Adrian. Wala na si Peter at wala namang batas na nagbabawal mahalin at ibigin ang ina ng iyong inaanak. Hindi pa rin magandang tingnan. Kaya kailangan kong ibaling sa ibang babaeng damdaming ito. Papahirapan mo lang sarili mo dahil hindi pwedeng basta na lang ibaling sa ibang nararamdaman ng puso. Anong gusto mong gawin ko? Magtapat kay Samantha para lalo siyang magalit sa akin at isipin na ikinutuwa kong pagkawala ng kanyang asawa? Basta habang wala ko ay alagaan mong mag-ina. Bilin niya rito. Okay, ay intindihan kita pare. Sa mga unang araw ni Adrian sa Maynila ay hirap na hirap siya. Palagi niyang naaalala sa Samantha at ang inaanak na si Liam. Ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili para hindi siya makagawa ng isang bagay na kahiyahiya sa mga mata ng ibang tao. Nilibang ni Adrian ang kanyang sarili. Pinasyalan niya ang magagandang lugar sa lungsod na iyon hanggang sa makilala niya si Helen. Si Helen ay vocalist ng isang banda. Masayahin ang dalaga kaya madali niya itong nakagaanan ng loob at naging magkaibigan sila sa loob lamang ng maikling panahon. Adrian, bakit hanggang ngayon wala ka pang girlfriend? Tanong ni Helen sa kanya habang nasa Rizal Park silang dalawa. Noong nasa college ako ay nagkaroon ako ng girlfriend. Pero nag-break kaming dalawa, inatagalan bago ko muling natutong magmahal. Nagkataon pa na ang babaeng yun ay hindi ko dapat mahalin. Malungkot na sagot niya kay Helen. Mukhang interesting ang tungkol sa bago mong minamahal. Sa nakikiting sabi nito. Masyadong magulong buhay ko. Di ko nga alam kung bakit nagkaganon. Wika niya at bununtong hininga. May kinalaman bang babaeng minamahal mo kung bakit nagulo ang buhay mo? Malaki. Siya rin ang dahilan kung bakit kinailangan kong lumayo at magbakasyon na matagal dito sa Maynila. Pwede ko bang malaman ang tungkol sa kanya? Ikinuwento ni Adrian kay Helen ang tungkol kay Samantha at ang problema niya rito. Byuda palang matalik mong kaibigan ang bago mong minamahal. Mahirap ng sitwasyon mo. Ngunit, bakit hindi mo subukang magtapat sa kanya ng pag-ibig? Galit sa akin si Samantha at ayokong dagdagan ng sama niya ng loob. Hindi niya ako magugustuhan sapagkat naniniwala siya na ako may kasalanan kung bakit nawala ang asawa niya. Akala ko ba'y napatawad ka na niya? Oo. Ngunit hindi sapat ang pagpapatawad ni Samantha para ipaalam ko sa kanya ang aking nararamdaman. Kalilimutan mo na lang ba siya nang hindi niya nalalaman kung anong tunay mong nararamdaman? Mas mabuti ng ganun, kesa masaktan ng puso ko kung sa kanya manggagaling ang aking kabiguan. Samantala, hindi matatawarang pangungulila ang nararamdaman ni Samantha habang lumilipas ang mga araw na hindi niya nakikita si Adrian. Nawalan siya ng ganang kumain at malaki ang kanya ipinayat na hindi lingid kina Warren at Aling Maria. Samantha, may problema ka ba? Bakit parang napakalaki ng inuhulog ng katawan mo? May halong pag-aalalang tanong ni Warren sa kanya nang dalawin siya nito ng araw na iyon para ibigay ang allowance nilang mag-ina. Wala naman. Malungkot na sagot ni Samantha. Kung wala akong problema, bakit namayat ka? Muling tanong nito sa kanya. Pagod lang ako palagi dahil sa hirap maghanap ng trabaho. Sagot niya rito. Naghahanap ka ng trabaho? Ulit nito sa kanyang sinabi. Alam ko na hindi ka naniniwala, pero kailangan ko na magkaroon ng trabaho para hindi na ako umasa kay Adrian. Nakakahiya na sa kanya. Mahigit 1 taon na niya kaming pasanin ng aking anak. Hindi naman nagrereklamo si Adrian. Bakit kailangan mo pang magpakahirap? Dahil hindi sa lahat ng oras ay malaya si Adrian. Darating din ang panahon na magkakaroon siya ng pananagutan sa buhay. At ayoko maging hadlang kapag dumating ng pagkakataong yun. Nagtaka si Warren dahil sa biglang pagbabago ng kanyang isipan. Dati-rati ay wala siyang pakialam kay Adrian. Mahirapan man ito ay baliwala sa kanya. Baka magalit sa akin si Adrian kapag nakita niya na malaking pinayat mo. Ipinagbilin pa naman niya sa akin, alagaan ko kayong mag-ina habang wala siya. Nakadama siya ng kasiyahan nang malaman ay pinagbilin silang mag-ina ni Adrian kay Warren. Pare, hindi mo nagtanim ng galit sa akin si Adrian? Hindi nakaramdam ng galit si Adrian para sa'yo. Nauunawaan ka niya at palagi siyang handang tumulong sa inyong mag-ina. Wala pa bang balita kung kailan siya uuwi? Hindi nakatiis na tanong niya rito. 1 buwan ang bakasyong hinihingi ni Adrian, kaya 2 linggo pa bago siya umuwi dito sa atin. Bakasyon? Akala ko ba'y trabaho ang dahilan kung ba't siya nagpunta sa Maynila?
Ganun bang sinabi niya sa'yo? Oo. Ang totoo ay gusto niyang hanapin ang kanyang sarili dahil para na siyang nahihirapan. Ngunit kahit ganun ang kanyang nararamdaman, hindi naman niya kinalimutan ang obligasyon sa inyong mag-ina. Bigla siyang nakadama ng konsensya. 3 linggo ang matuling lumipas. Ngunit lalo lamang tumindi ang nararamdaman ni Adrian para kay Samantha. Ipinasya niya na magbalik na lang sa lugar nila at harapin ang kanyang problema. Pero hindi naging madali ang lahat dahil nagpilit si Helen na sumama sa kanya. Maganda ang naging samahan nilang dalawa kaya hindi niya ito nagawang tanggihan. Butit di mo ko tinanggihan ngayon, matatakasan ko na ng iyan ng syudad. Ito ang sabi ni Helen kay Adrian habang sakay sila ng bus pauwi ng Milagrosa. Magtatakang mga magulang ko at baka isipin nila na girlfriend kita. Wika ni Adrian dito pero ang totoo ay ang iisipin ni Samantha ang kanyang inaalala. Pasensya ka na, damay ka tuloy sa kakulitan ko. Pero huwag ka mag-alala, sasabihin ko agad sa parents mo na magkaibigan lang tayo. Ano pa nga ba? Alam mo naman na hindi kita matitiis. Dahil kahit papano ay may pinagsamahan na rin tayo. Dumaan muna si Adrian sa kanilang opisina dahil kailangan niya mag-report kaagad. Hindi naman niya inaasahan na nandoon si Samantha sapagkat may inaasikaso rin itong papeles. Bakit nandito ka't sinong kasama mo? Nasasabik na tanong ni Adrian sa dalaga. Ako lang, dinala ko yung mga requirements ko para ma-schedule lang aking interview. Sagot ni Samantha kay Adrian habang kay Helen ito nakatingin. Siya nga pala, siya si Helen. Kaibigan ko't magbabakasyon sa bahay. Pakilala niya sa kanyang kasama. Helen, siya si Samantha. Ikaw pala si Samantha? Kumusta ka? Wika ni Helen sa palakaibigang tono. Mabuti. Sige, mauuna na ako sa inyo. May pagmamadaling sabi ni Samantha. Ihahatid na kita. Magre-report lang ako sandali. Pigil ni Adrian dito dahil gusto niya itong makausap ng matagal. Wag na, nagmamadali ako. At saka, may pupuntahan pa ako. Tanggi nito. Sige, pupunta na lang ako sa inyo at dadalhin ko ang aking mga pasalubong kay Liam. Sabi niya kay Samantha kahit mabilis na itong naglakad palayo sa kanilang dalawa ni Helen. Maganda pala si Samantha, pero parang ang suplada niya. Sabi ni Helen kay Adrian nang makalayo si Samantha sa kanila. Talagang suplada ang first impression sa kanya ng kahit na sino na hindi nakakilala kay Samantha. Pero ang totoo ay mabait siya. Naging mataray lang yan nang mawala ang kanyang asawa. Naiwan pansamantala si Helen sa labas ng opisina ng kanilang boss. Pero sandali lang iyon. Maya-maya ay magkasama na sila palabas ng pabrika. Nakasalubong nila si Warren na galing sa kantin. Dumating ka na pala. Bakit hindi mo ko tinawagan para nasundo kita sa Maynila? Bungad sa kanya ni Warren. Maabala pa kita sa trabaho mo kung magpapasundo ko sa'yo pare. Kasama mo ba siya? Tanong ni Warren sa kanya habang kay Helen ito nakatingin. Siya si Helen. Kaibigan ko at nagkakilala kaming dalaw sa Maynila. Pagpapakilala niya sa dalaga. Hi, ako si Warren, best friend Adrian. Pagpapakilala naman ito sa sarili. Hello. Bati ni Helen dito. Magbabakasyon siya sa bahay. Girlfriend mo na ba si Helen? Prangkang tanong ni Warren na halatang interesado sa kanyang kaibigan. Kaibigan ko lang si Helen, Warren. Kung ganun, ay wala palang problema. Malawang pagkakangiting sabi nito. Bakit? Diligawan mo si Helen, ganun ba? Binata naman ako, talaga siya. Katwiran agad ni Warren sa kanya. Hindi ba pinagbilin ko sa'yo sina Samantha at Liam? Bakit parang malaking hinihulog ng katawan ng kumari mo? Nahirapan daw siya sa paghahanap ng trabaho at ilang araw na raw siyang walang ganang kumain. Bakit kailangan niya maghanap ng trabaho? Kulang ba sustento binibigay ko sa kanilang mag-ina? Sabi ni Samantha, ayaw niyang umasa sa'yo sa habang panahon. Kaya kailangan niya magkaroon ng trabaho. Kung hindi kulang sustento nila, bakit pa siya magtatrabaho kung kalusugan naman niyang malalagay sa alanganin? Nagising na si Samantha sa katotohanan na hindi habang buhay mo silang bibigyan ng suporta. Nahihiya na raw siya sa'yo. At ayaw niya maging pabigat lalo na kapag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya. Palaisipan sa kanya ang mga sinabi ni Warren. Inaakala ni Samantha na girlfriend na ni Adrian si Helen kaya nakadama siya ng sobrang sakit. Alam niya na walang patutunguhan ng kanyang nararamdaman para sa binata. Pero hindi niya alam na ganun kasakit ang kanyang nararamdaman sa sandaling malaman niya na may ibang babae na sa buhay nito. Tuloy-tuloy siya sa kanyang kwarto nang makauwi siya sa kanilang bahay. Samantha, bakit ba umiiyak ka na naman?